جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu assalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa Surah Az-Zukhruf. Umabot na tayo sa 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat aliyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan wa rahmatullahi wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pinapaalalahanan ulit ang mga Quraysh. Lalo na kung kagaya mo ng mga Quraysh sa pagtatakwil na inaakala ng kanilang mga nasanayang mga pag-iikom ng pera. O sila na humahawak, akala ba ninyo kayong humahawak ng ganun? Kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nagtatanong sa kanila, sila ba ang nagmamahagi ng habag ng inyong Panginoon? Kami ang namamahagi sa pagitan nila at sa kanilang kabuhayan sa buhay sa mundo. Kaya itong salaysay na ito mga kapatid, na patunay talaga ang Allah ang siyang nagmamahagi. Siya lamang ang may hawak ng mga big blessing o kaya mga biyaya natin mga kapatid dito sa buhay sa mundo. At ang ginawa ng Allah at aming inangat ang ilan sa kanila ng higit pa sa iba sa mga antas upang ituturing ang ilan sa kanila na paninilbihan. Kaya dito sa mundo mga kapatid, patunay talaga ito na hindi pwede lahat magiging mayaman. Alam niyo kung magiging mayaman po tayo lahat? Subhanallah, tayo rin ang kawawa. Kasi wala nang maninilbihan Wala nang magpapatayo, wala nang tatanggap ng trabaho. Ano na lang mangyari sa atin? Wala nang tatanggap sa magtatanim, maggagapas. Mamamatay po tayo lahat kung ginawa ng Allah pantay ang lahat. Kaya ang kanyang isa sa mga karunungan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, meron siyang inangat at meron din siyang ginawang mga paninilbihan. Allahu Akbar. Kung tanggap natin ang tadhana mga kapatid, kung ano lang itinakda ng Allah, ikaw ang makakapakinabang talaga, gagaan ang loob mo. At huwag kang mag-alala kung ikaw dukha sa mundong ito. Kabilang buhay, ikaw naman ang yayaman. Meron ka pang ibang pagkakataon. Kasi nga lahat po ay pagsubok ng Allah. Katulad ng sinabi dito, mayroong ituturing na mga tao na magninilbihan sa mga kapwa nila tao. O ibig sabihin sa magtatrabaho yan. Kaya kung ikaw ang gusto mo maging mayaman, walang problema, gusto mo maging mayaman. Pero huwag kang ma-depress kapag ikaw ay nabigo. Kasi nga ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, meron na siyang mas matinding plano kaysa sa'yo. Allahu Akbar. Kaya ang mga Quraysh dito sa ito, akala nila silang humahawak ng ganito. Ang habag ng iyong Panginoon, kaya dito sinabi ng Allah, ang habag ng iyong Panginoon ay masigit pa kaysa kanilang pagtitipon. Kasi sabi ko sa inyo, meron pa tayong ibang pagkakataon. Kapag ikaw hindi nabibiyayaan ng matindi, hindi ikaw naging mayaman, huwag kang magluksa. Pagkos tanggapin mo yan at gagawa ka ng panibagong hakbang. Kung ikaw nalulumbay na o kaya naboring ka na sa buhay mo mahirap, magtrabaho ka ng maayos, mag-isip ka, magplano ka ng iba, meron kang gawing bago sa buhay mo at huwag mo lang kalimutan
na meron ka pang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinakamagandang turo ng Islam. Kasi nga, nilalayo natin ang ating mga sarili sa mga gawain ng mga pagano. Kasi sila, kapag binigyan ng kaparinggot na mga biyaya, akala nila sa kanilang galing, hindi. Sa atin, mula pa rin yan kay Allah. Mula pa rin sa kanyang habag. Kaya pagkasunod dito sinabi ng Allah, sabi niya, "Walawla an yakuna an-nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arja 'alayha yadhharun." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, "At kung hindi lamang ang mga tao ay nagiging isang pamayanan, tiyak naggawan namin para sa mga sino mang tumatakwil sa mahabagin, para sa kanilang mga pamamahay na mga bubong mula sa pilak at mga hagdanan doon na kanilang inaakyatan." Tingnan niyo, subhanallah, kung nagiging isang pamayanan lang tayo ng mga kafir, kasi may mga ganun eh. Kung lahat naging kafir tayo dito, patatayuan tayo ng ala ng mga ginto. Subhanallah. Pagagandahin niya lahat ng mga pamamahay natin. Pero hindi. Binuklod niya tayo na magkaiba-iba ang ating mga paniniwala. Binuklod tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pananampalataya. Kung ikaw Muslim, kung ikaw mananampalataya, ngunit ikaw ay dukha, huwag kang malungkot, kapatid. Kahit gagawan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pilak dyan, ginto man o ano pa dyan, mga mararangyang buhay, pamumuhay din sa mundo, kung gagawan ka man, tapos hindi ka man lang magpasalamat kay Allah, aanihin mo yung lahat ng mga kagamitan yan. Kaya ang mga kufar, kahit bibigyan yan sila ng mga magandang mga bahay, bibigyan sila ng magandang buhay, ano pa rin yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi dito, "Wali bulyutihim babwaban wasururan alayha yattaqiun." Sabi dito, at para sa kanilang mga pamamahay, na merong mga pintuan, at mga higaan at mga upuan na doon sila sumasakdal. Mga bahay nila, may mga pintuan pa ng mga maganda. Makikita natin yan eh. Magaganda ka ng mga pamahay, puno ng mga palamuti, gate pa lang, subhanallah, ganda-ganda na. Automatic pa. May mga decoration pa. Meron pang video call, subhanallah. Sabi niya, wazukhrufa. Sabi dito, at palamuting ginto, kahit lagyan nila yung mga palamuting ginto dyan, mga design, napakagandang mga pintuan. Sabi dito, wa in kullu dalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. At ang lahat na iyan ay hindi kundi kasiyahan sa buhay sa mundo. At ang kabilang buhay sa piling ng iyong Panginoon ay para sa mga matakutin. Allah. Ito pala nga purpose lahat. Palamuti, kasiyahan pala yan sa buhay sa mundo. At alam naman natin mga kapatid, ang mga kufar, mga mapagtakwil, dito lang sila masaya. Dito lang sila patatamasain ng kasiyahan. Bakit? Para bilang maging parusa nila yan sa araw paghukom. Kasi nga maalala nila lahat yun, lahat ng kanilang mga kasiyahan sa mundo, napakalungkot kayo kapatid. Kapag ikaw, ganun ang mangyari sa'yo, naalala mo lahat mong tinatamasa dito sa mundo sa sobrang saya, sobrang panatag, sobrang, lahat-lahat na sa'yo na. Pagdating mo sa araw paghukom, kukunin lahat, susunugin ka pa sa apoy, subhanallah. Lahat ng alaala na yun, magiging parusa sa iyo. Ganun na mangyari sa mga kufar dito. Ang kasiyahan nila dito lang sa mundo. Kasi wala na eh. Magluluksa kaya, sabi ng Allah,
At ang kabilang buhay sa piling ng iyong Panginoon ay para sa mga matakutin. Allah. Yun ang doon, ang purpose ng Allah. Na ang paraiso, ipagkakaloob niya para sa mga may takot lang sa Kanya. Na umiiwas sa kasalanan, gumagawa ng mga kabutihan, o ano pa dyan. Kaya bilang Muslim, bilang mayroong pananampalatay kapatid, dapat pag-isip-isip ka na. Lahat ng nakikita mo ng mga palamuti, isipin mo ito'y mga mga temporary, pandalian lamang ito lahat. Huwag mong talaga kung makabili ka ng isang bagay, tapos aangkinin mo, tapos ipapasok mo pa sa iyong puso, naging maramot ka pa. Hindi mo pa dinudugtong ang iyong ugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala, pati pamilya mo, dinadamay mo na. Hindi mo na sila dinudugtong, subhanallah. Ano na lang mangyari sa'yo? Hindi ka mapabilang sa mga matakutin. Baka mapabilang ka pa sa mga kufar. Kasi nga, ang kasiyahan mo dito sa mundo, dapat hindi ganun. Dapat ang kasiyahan mo, kung dito ka pa lang sa mundo, ay nasa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, para nga, kasi ang matakutin, dapat gumagawa ng mga pagsamba, lumalayo sa mga bawal, iniisip nila si Allah, Allahu Akbar. Dapat ganun ka kapatid para makapasok ka sa kabilang buhay. Ayun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mayroon pa sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, napakatindi rin. Sabi niya, wa may ya'shu an dhikril rahmani nukayyid lahu shaytana fahuwa lahu karin. Tingnan niyo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang sinumang nabubulagan sa pag-alaala sa mahabahaging Allah, ay itatalaga para sa kanya ang isang demonyo, at saka siya para sa kanya ay maging kasama. Subhanallah. Iyon ang parusa sa mga taong nabulag sa pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw pinili mo ang kabulagan sa Islam, sa kay Allah, ang parusa sa iyo, bibigyan ka ng karin. Ang karin yun, kasama mo. Anong kasama yun? Demonyo. Alam naman natin, demonyo mga kapatid, ang gawain niya yun ay lilinlangin niyang tao hanggang makalimot siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala karin niya kasi demonyo, subhanallah. Kaya magpakupkup talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana hindi tayo lalagyan ng karin na demonyo. Kasi kung demonyo kasama mo, ano na lang maririnig mo lagi? Matulog ka, ibang naiisip mo. Paggising mo, iba rin naiisip mo. Lahat kasi yan, mga bulong ng karin mo, kasama mo. Magbigay ng talaga. Yun ang parusa sa mga taong nabubulag. Kasi ang mga taong bulag, hindi bulag ang mata. Ang nabubulag ang yaong nasa loob ng damdamin, ang puso. Kaya, audubillah mga kapatid, yun ang mga parusa sa mga taong nabubulag. Kaya, ano pa? Wa innahum layasuddunahum an sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tunay na sila ay sadyang bumabalakid sa kanila sa landas at umaakala na sila ay talagang nagagabayan. Subhanallah. Tingnan nyo, ganon ang pag-iisip, lalo na mga hindi Muslim sa panahon natin. Kinukutya nilang Islam, sinisiraan nilang Islam. At ang masama, umaakala na sila'y nasa tamang landas. Na sila'y mga nalapatnubayan pa, subhanallah, yung may hirap sa lahat. Kasi akala mo lang yan nasa gabay ka, pero baluktot ang iyong pag-iisip. Hindi ka nakakaunawa, kapatid. Naliligaw ka na kasi. Nagiging balakid ka sa mga taong mga gustong magsamba kay Allah. Sasabihin mo, si Allah, Diyos-Diyosan yan, si Allah, buwan yan, subhanallah. Bulag ka kasi. Akala mo, tama ang iyong religion. Si Kristo ang Diyos namin. Akala mo lang yan. Bumabalakid ka sa mga taong tumatahak sa tamang landas. Kaya
ibang mga magulang, mga kapatid, kapag nag-Muslim ang kanilang mga anak, grabe ang kanilang galit. Bumabala, ano pa sila, inaharangan nilang tao sa pagsamba. Yun silang tinutukoy dito eh. Kung ikaw namumuno sa isang bayan, tapos ikaw numero 1 sa mga humaharang sa mga taong magbumuslim, o kaya malapit ng Ramadan, kakain sila sama-sama, tapos mag-Eid sila, tapos ikaw ang talagang humaharang, katulad ka rin dito. Kasi ang iba, bakit nila lakas ang loob nila, hinaharangan nila? Kasi nag-aakala sila, ibig sabihin, meron silang mga paniniwala na akala nila tama. Kaya ang pinaka-worst na kalaban ng Islam, ang merong tinatawag na akida rin. May mga akida sila na inaakala nila na sila yung mga talagang napapatnubayan. Kaya bilang mga Muslim, mag-ingat kayo sa mga ganun kasi meron silang karin, meron pa silang kaibigan na hindi na nakikita. Yung mga demonyo yun. Audibillah. Kaya yan, isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya dito, hatta idha ja'ana qala ya laita baini wa bainik bu'dal masyrikaini wa bi'sal qarin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa kapag dumating sa amin ay kanilang sabihin, sana mayroong pagitan sa akin at sa inyo kagaya ng layo ng silangan at kanluran, kaya't kasuklam-suklam na kasama. Tignan nyo mga tao na ito, mga kapatid, magsisisi rin pala sa araw paghukom. Magsisisi sila kapag dumating na sila kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana ikaw ka rin, ikaw masamang demonyo ka. Dapat meron tayong pagitan eh. Dapat ang layo mo parang silangan at kanluran. Subhanallah. Ganun na sasabihin nila. Magsisisihan na sila sa araw paghukom. Bakit mo ako nilinlang? Bakit mo ko inutusan? Bakit mo ko sinabihan? O ano pa dyan mga pinagsasabi niya? At sana. Wala na. Bakit ka magsana doon sa araw-araw paghukom? Wala na doon. Tapos na ang pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ano na sasabihin niya? Kaya't kasuklam-suklam na kasama. Pabi'sal karin, subhanallah. Walay, yun na lang ang kanyang kaya yun na lang sasabihin kasi wala nang magagawa ang kanyang pananampalataya pagdating sa araw ng paghukom. Kasi period na yun eh, puldok na yun. Wala ka nang doon, lusot sa araw ng paghukom. Kahit anong iyak-iyakan mo doon, wala ring silbi sa pagdating ng araw ng paghukom. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya kadugtong dito, walay yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil adhabi mushtarikun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sabi niya, hindi mapapakinabangan sa inyo ang araw na ito nang kayo'y ng api, katiyakan kayo ay nasa kaparusahan na magkakalahok. Subhanallah, napakasakit pala. Lahat yun sila mag-involve sa ganitong mga gawain ng kanilang mga panilinlang, kanilang paghaharang, kanilang pagtatakwil, tapos nang damay pa ng iba, ng api pa sila. Lahat yun, mga kapatid, magkalahok sa kaparusahan sa araw ng paghukom. Hindi sila matutulungan ng araw ng paghukom, bagkus sila'y nasa kaparusahan pa, parurusahan sila doon. Na'udzubillah. Kaya sa sinabi ng Allah, lan, sabi niya lan, ibig sabihin hindi. Iba kasi kapag sinabi lang hindi. Pero kung sinabi hindi, wala talaga forever ever yun. Magpakailanman na yun. Hindi mapapakinabangan sa inyo ang araw na ito. Wala. Yun, na yun ng Allah. Promiso na yun ng Allah. Kaya dito sa mundo, tama talaga dito lang sa mundo ang ating mga mabubuting gawa. Pero sa kabilang buhay, wala na. Kaya yun ang mga kapatid, yun ang mga parusa kasi nga sila ay ng api. Inapi nila ang kanilang kapwa, pati kanilang mga sarili, inapi na rin nila kasi nga sila ang nagbigay dahilan kung bakit sila parurusahan sa araw ng
paghukom. Allahu Akbar. Kaya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, afa anta tusmi'us summa wa tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Ang nagtanong ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallam. Sabi niya, kung gayon, ikaw ba ang nagpaparinig sa bingi? O naggagabay sa bulag? O sa sinumang nasa malinaw na pagkaligaw? Ikaw ba, Muhammad? Ang ginawa ni Prophet Salam, pagpapaabot lang. Hindi siya nagpaparinig sa bingi. Ang bingi, subhanallah. Bakit? Hindi na yung makikinig. Ang ating, katulad din sa ating mga kapatid, kapag ikaw, biniyayaan na mangaral sa kapwa mo. Sa atin, ang ating pangaral ay hindi para sila'y makakarinig. Ganun din. Anong purpose doon? Para ikhlas ka lang lagi. Huwag mo pilitin yung sarili mo o kaya pilitin sila. Kaya sa Islam, walang pilitan sa religion. Hayaan mo silang kumusa sa pagsamba. Kasi kapag sila'y kumusa na yan, Allahu Akbar, kahit iniiwanan mo yan sila, tatayo na yan sila ng sarili nilang paa. Kasi kumusa na sila. Kaya ganun din sa mga bingi, mga kapatid, o mga bulag. Hindi tayo makakapaggabay ng bulag. Hindi rin tayo nagpaparinig ng bingi. Ang atin ay pagpapaabot lang. Bahala siya sa buhay nila. At ang sino man nasa na malinaw na pagkaligaw, kung hindi sila sumunod, huwag ka sanang masaktan. Ang importante, naisip mo, sinunod mo lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinapaalalahanan ulit ang Propeta Muhammad sallam na siya ay hindi siya maliban na lang na isang rasul. Sa kanya lamang ang pagpapaabot na malinaw. Ganun lang, mga kapatid. Allahu Akbar. Pagpapaabot lang. Mahirap kasi ang bingi. Gagawa ka talaga ng paraan sa bingi para makakarinig. Luklok na yan sa pagsamba sa mga rebulto niya. Pipilitin mo, wawasakin mo pang rebulto niya, haharagan mo siya sa kanyang simbahan. Ang dating niyan, ikaw pang masama. Ikaw pang tinatawag na extremist. Di ba? Kaya sa atin, alhamdulillah, napakaganda ng ating reliyon. Kung ayaw, huwag mo siyang pilitin. Pati na mga bulag sa katotohanan. Huwag mong, example na lang, February 14, nagpapakasaya sila sa ganitong mga celebration, mga Valentine's Day. Hindi nila alam, nakuha rin pala yan isa mga paghalo, subhanallah. Sayang-saya sila. Tapos ikaw, gagabayan mo sila, pipilitin mo talaga na isusuklam nilang Valentine's Day na yan. Subhanallah. Hindi mo kaya yung kapatid. Ang sa atin, ipaabot mo lang ang katotohanan. Tanggapin man nila, alhamdulillah. Kung hindi, audubila ka na lang. Kasi nga, ganon ang Islam. Yun ang turo kay si Prophet Salam. Tinatanong nga dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sabi niya, wa imma nadhaban nabika wa inna minhum muntakimun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kaya't kung ikaw ay aming aalisin, saka tiyak na kami ay mga mapaghiganti sa kanila. Subhanallah. Pasalamat ka sila, nandoon si Prophet Salam. Kung wala na pala doon si Prophet Salam, kung aalisin na siya doon, ay talagang parorosahan mga Quraysh. Tingnan nyo, ganun pala kahabag si Allah subhanahu wa ta'ala habang nandoon ang Propeta Muhammad SAW. Kasi ang kanilang mga pinanggagawa ay karapat dapat talaga silang parorosahan ng Allah. Kaya nanatili nga doon ang propeta Allahu Akbar. Tapos, sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum wa inna alaihim muqtadirun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o ipapakita namin sa iyo ang yaong aming ipinangako sa kanila, sa katiyak na kami ay may kakayahan hinggil sa kanila. Subhanallah.
Kung wala na ang propeta salam, ipapakita na ng Allah kanyang ipinangako sa kanila. Paulanan sila ng bato, papadalahan ng mga lahat ng mga uri ng parusa. Kasi nga Allah may kakayahan. Hindi siya basta-basta. Pipigilan nilang mga malaika. Sino ba yan sila? Mga Quraysh. Kaya yun, pasalamat nga sila, propeta nandoon. Hindi sila pinurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag bumaba, pangkalahatan na yung kaagad. Meron na paparusahan, pero hindi pangkalahatan sila naubos. Hindi ganun ang nangyari sa mga Quraysh. Sabi ng Allah, katugtong dito, fastamsik billadi uhiya ilayka wa innaka ala siratim mustaqim. Sinabi ng Allah, sabi niya, paghawakan mo ang yaong ipinahayag sa iyo. Katotohanan, ikaw ay nasa matuwid na landas. Kaya sa mga dai, mga kapatid, lalo na ang ginawa ng Propeta Salam, na siya bilang huwaran ng lahat ng mga ngaral sa Islam, paghawakan ang yaong ipinahayag sa kanya, sa iyo, O Muhammad. Allah. Paghawakan mo ang Islam, paghawakan mo ang tamang relihiyon, paghawakan mo ang tamang akidah, o ano pa dyan mga pinag-uutos sa iyo ng Allah. Pating batas, paghawakan mo yan. Kasi nga, bakit mo paghawakan yan? Sabi dito, katotohanan, ikaw ay nasa tamang landas. Allah, ayun pala eh. Ang paghawakan natin itong Islam. Kasi nga, nasa tamang landas po tayo lahat. Mga batas na yan, katulad sa mga kapatirang mga kababaihan, so sumusuot ng hijab, huwag kayong malungkot, huwag kayong mahiya, paghawakan nyo yan, kasi nga kayo ay nasa tamang landas. O fasting, nagugutom tayo, sumasakit ang ulo, paghawakan mo yan, kasi nga ikay tayo ay nasa tamang landas. Allahu Akbar. Kaya sa pagdadawa rin, paghawakan mo yan. Ipatuloy mo lang pagdadawa kasi nga ikaw ay nasa tamang landas. Allahu Akbar. Lahat ng mga sakripisyo natin, mga kapatid, kapag iniisip lang natin to, nasa tayo ay nasa tamang landas, gagaan ang ating kalooban. Kaya si Prophet Salam nagpapatuloy sa kanyang pagdadawa sa panahon niya. Kasi nga, nasa tamang landas po siya. Ganon din tayo mga Muslim. Kasi lahat ng mga problema natin, siyempre, ma-depress tayo eh. Pero kung iniisip mo ganitong mga pag-asa, ganitong mga hangarin, Allahu Akbar, mapapagaan lang ang iyong kalooban. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik fasawfa tus'alun. Sabi dito, katotohanan, ito ay talagang paalaala para sa iyo at sa iyong pamayanan at tatanungin rin kayo. Kaya lahat ng mga dito mga kapatid, dito sa time ni Prophet Salam, lahat ng ginagawa جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.